elections. So, 2 elections. Pagdating ng December, BSKE, manual election naman ninyo. 3 ang eleksyon at kinumpirma ng COMELEC. Ayaw na ayaw namin yan. Baka magkalat kami, baka bulilyaso. Eh di sabi ko, bawasan namin ang trabaho ninyo. Huwag na tayo mag-BSKE election next year. Ano kaya? Payag na payag po sila. Good na good sa kanila yun. Ang problema natin ay eto. Wala sa priority bills ng LEDA. Wala sa kalendaryo ng Kongreso at Senate yung tungkol sa ating mga barangay. Palibasa, ako na nga yung senador ng barangay at nanggaling sa barangay, ako yung nagpupursige mag-isa na sana itulak na natin 6-year term plus another 6 years kapag na-re-elect. Okay ba yan? Pilitin natin na mapasok sa agenda. Kaya yung iba sa inyo, nagtipon-tipon na tayo, hinihingi ko lagi yung resolution of support para sa aking bills. Itong 2629 para sa pag-aamenda ng term ng ating barangay officials for 6 years at yung SBN na tinatawag natin 2710 para siya na ang maging synchronization ng barangay and SK elections. Pwede bang hingin ang resolusyon ng ating LNB pagka talagang kinakailangan magkaroon tayo ng pagkakaisa at mag-ingay para ma-agenda na sa lalong madaling panahon ang inyong term at wala na tayong pangamba. Okay ba? Kaya ba natin yan agad-agad? Masyadong maikli ang panahon. Alam niyo ngayon, nag-umpisa pa lamang kami ng sesyon. Pagkatapos, tuloy-tuloy yan, puros budget ang pinag-uusapan. Ngayon, nanggaling ako doon. Nandun si Secretary of Finance, ang Bangko Sentral, kung sino-sino nandun lahat tungkol sa budget. Pukpukan sa budget tungkol sa 2025. Paano tayo makakasingit sa agenda para pag-aksayahan naman nila ng konting panahon ang mga barangay. So yan ang hinihingi ninyo. Kami sa Senado ngayon, pagtsagaan na lang ninyo, talagang kailangan ko ng inyong support dahil puro na kami artista. Alam mo naman, kailangan konting drama sa Senado ngayon. Kailangan magdala ako ng mga resolusyon ninyo at sabihin sa kanila, nagpapanik na yung barangay. Hirap na yung barangay, nagkakagulo na. Eksena rin ako doon para ma-fast break po natin itong fixing of the term of the barangay. Okay ba? Ayan, sana mabigay niyo sa akin sa lalong madaling panahon, isang buong kapulungan o kada probinsya o kada barangay council, bahala na kayo kung ano yung mabilis at madali para sa inyo. Kasi ang totoo, napakarami pang kinakailangan ayusin. Ang problema ng barangay na lumawak, lumalim, dumami ang trabaho, eh hindi pa naisasaayos. Alam natin, unang-una, wala kayong sweldo. Ang tawag lamang ay stipend or honorarium. Nako, okay naman yung stipend o honorarium kung malaki at mayaman ang barangay ninyo. Ngayon, kung isla-isla lang yan, nasa tuktok ng bundok, maliit, halos walang NTA o IRA, kulang pa ang honorarium ninyo. Alam ko, para sa gasolina na napakamahal, kulang pa sa ating cellphone load at yung piso wifi, hindi naman yan piso.
Kaya alam ko, sa kahilingi ng taong bayan sa inyo, out of pocket, todo abonado pa kayo. Kaya sana, magkaroon tayo ng konting standardization. Yung maliliit masyado, aumentohan. Yung sobrang laki na halos milyonaryo sa Bel Air, Makati. Ayan, ang lalaki ng sahod yan. Ang lalaki din sa Quezon City. Naku, paano mo naman ihahambing sa Dinagat, sa Lanao, sa Agusan? Naku naman, luging-lugi at kawawa ang mga barangay kapitan. Ganon din, ang iba sa atin dito, sino nagsilbi na bilang kagawad, tanod, BHW, SK nag-umpisa, hanggang ngayon naging kapitan, sino dito nagsilbi na ng 10 taon? Oy, umamin kayo. Ayan, 10 taon, ang dami ha. Ang dami ninyong 10 taon, no? Ang dami daw.